Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Nilinaw ng Department of Education na hindi totoo ang balita na 4 ang bilang ng mga estudyante na nasawi matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Sa opisyal na pahayag ng DepEd, ipinaliwanag nito na 3 lamang ang kumpirmadong nasawi sa insidente, taliwas sa mga kumakalat sa social media na 4 na ang namatay. Ayon sa DepEd, kasalukuyan pang nasa intensive care unit o ICU sa magkakaibang ospital ang 3 biktima. Gayunpaman, sinabi ng kagawaran na nasa stable condition na ang mga ito at nagpapagaling. Bukod sa kanila, nabigyan na rin nila ng psychological first aid ang iba pang mga biktima na naospital dahil sa tinamong mga sugat. Sa ngayon ay patuloy ang ugnayang ginagawa ng School Division Office sa iba pang mga ahensya upang mabigyan ng kaukulang interventions ang mga biktima ng pamamaril. Hataw Balita ngayon. Hindi katanggap-tanggap para sa Malacanang ang napaulat na sunod-sunod na mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinasisiyasat na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung bakit nasasangkot ang mga kabataan sa ganitong mga karahasan na nangyayari pa sa loob mismo ng mga paaralan. Hinala niya ng Pangulo may kinalaman ito sa mga nauusong marahas na mobile gaming apps. Niuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas. So dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. Ibinahagi ng Malacanang na nalungkot ang Pangulo nang mabalitaan ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang namatay. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Hataw Balita ngayon. Inilipat na sa ilalim ng pangangalaga ng DSWD Regional Rehabilitation Center for the Youth ang 2 menor de edad na sangkot sa pamamaril sa Tacloban City. Sumasa ilalim sila sa psychological assessment at iba pang evaluation habang hindi muna sila isinasama sa iba pang kabataang nasa pasilidad. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, hindi layunin ng batas na palayain ang mga menor de edad na nagkasala kundi panagutin at isailalim sila sa rehabilitation. Mahigpit din binabantayan at nililimitahan ang kanilang mga galaw sa loob ng pasilidad habang sumasailalim sa mga intervention program. Nakalagay sa ating batas na pag 15 years old on the day of the birthday or below, hindi na talaga pwedeng kasuhan yung bata. Pero hindi siya pwedeng pabayaan kasi kailangan may disiplinang mangyayari, kailangan may accountability, kailangan merong hustisya yung mga nabiktima. Pinag-aaralan din ng otoridad kung may pananagutan ang mga magulang ng 2 menor de edad. Depende sa magiging resulta ng investigasyon. Samantala, sasagutin naman ng DSWD ang gastusing medikal ng mga nasugatan at ang paglilibing sa 3 nasawing estudyante kasama ang pagbibigay ng iba pang tulong sa mga apektadong pamilya. Hataw Balita ngayon. Plano ng Department of Education na mag-hire ng karagdagang mga guidance counselor na tututok para sa mental health ng mga estudyante sa mga paaralan. Pero paliwanag ng DepEd, dahil nananatiling hamon ngayon ang hiring para sa mga full-fledged na guidance counselor, maaring kumuha sila ng guidance counselor associates. Bagamat may challenge po tayo ron sa
hiring of full-fledged guidance counselor because of certain eligibility requirements. But in lieu of that, we will be hiring guidance counselor associates who will be performing the same function as guidance counselor. Bukod sa guidance counselor, sinimula na rin ng DepEd ang pag-iimbentaryo sa bilang ng mga security personnel na nakadeploy sa mga eskwelahan. Gayon din ang mga equipment. Mga equipment tulad ng closed-circuit television camera, so CCTV at metal detectors. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitignan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. Samantala, pinag-aaralan naman ng PNP na makiisa sa mga flag raising ceremonies at iba pang educational activities ng mga eskwelahan. Layunin nito na mas maging ligtas ang mga campus at mapigilan ang anumang mga krimen na posibleng mangyari. Ayon sa ahensya, makikipag-ugnayan sila sa DepEd kaugnay nito. Hataw Balita ngayon. Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng Malolos, Bulacan ng nasa 120 units ng metal detector para sa mga paaralan doon, kasunod ng ipinatutupad na mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Kasabay nito ay tinuruan rin ng PNP ang mga security personnel ng mga paaralan kung paano gamitin ang metal detectors. May hataw na balita si Nestor Torres. Ngayong mas sinigpitan pa ang ipinatutupad na seguridad sa mga paaralan kasunod ng pamamaril na nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Batid ng lokal na pamahalaan ng Malolos, Bulacan ang pangangailangan na magkaroon ng metal detectors ang mga paaralan upang mas mapadali ang pag-inspeksyon sa bawat pumapasok sa mga eskwelahan. Kaya naman, namigay ang LGU ng nasa 120 units handheld metal detectors na ipinamahagi sa mga paaralan sa kanilang bayan. Ang nakalista po sa akin ngayon ay 11 schools. So, hati-hati muna po namin ang pagdidistribute para sa gayon ay agaran natin maibigay yung mga metal detectors na yan. Sana nga lahat ng eskwelahan kahit na maliit. Kasi pagparin niya ng safety ng mga bata. Sa ngayon ay pinigting na ang police visibility na nagbabantay sa paligid ng mga eskwelahan sa Malolos. Ayon sa Bulacan PNP, malaking tulong ang pagkakaroon ng metal detectors para mainspeksyong mabuti ang bawat pumapasok sa loob ng paaralan. Sa tingin po natin, ito ay malaking tulong, itong metal detectors po na ito, sapagkat lahat po ng mga deadly weapons, kung sakali man, ay ma-detect nito. At isa po itong makatulong sa atin sa seguridad po ng ating mga eskwelahan. Tinuruan naman ng Bulacan PNP ang mga security guard at utility personnel ng mga eskwelahan kung papaano gagamitin ang metal detectors at ano ang dapat gawin sakaling mayroon itong ma-detect na ipinagbabawal na bagay. Sabihin, pag may green yan, sabihin buhay yan, off, green, Ayan. Wala. Wala. Kung ayaw mo naman maingay, i-push mo lang to. Push, vibrator lang yan. Yan. Bukod sa pagbabantay sa labas ng paaralan, katuwang rin ang PNP sa pagsasagawa ng mga lecture at information drive sa mga estudyante upang ituro sa mga ito ang mga dapat iwasan gaya ng pagdadala ng mga ipinagbabawal na mga bagay, gayon din ang paraan kung papaano lalabanan ang bullying. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan ang Department of the Interior and Local Government Unit sa Kongreso na magkaroon ng mas komprehensibong juvenile justice law. Ito ay kasunod na nangyaring pamamaril ng 2 menor de edad sa San Jose National High School kung saan 3 ang namatay at nasa 20 ang naitalang sugatan. May hataw na balita si Leia Ilagan. Nais na maamyendahan ng Department of the Interior and Local Government ang Juvenile Justice Law. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagkakasangkot ng mga minor de edad sa krimen, partikular ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban.
Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi inosente ang 14 na taong gulang na suspect ng isagawa ang krimen. Katunayan, alam aniya nito ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. And hindi naman ako tagasulat ng batas. Ako itutulong lang para maisulat ang batas ito at may bago. Wala namang rekomendasyon ang kalihim kaugnay sa edad ng bata na maaaring mapanagot sa batas. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya matcha-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Dagdag ni Secretary Remulla, madalas din ginagamit ng mga sindikato ng ilegal na droga ang mga batang may edad 15 pababa upang makaligtas sa kaso. Sa kasalukuyang batas, walang criminal liability at hindi makukulong ang batang mayroong edad 15 pababa kahit na gumawa ng krimen. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Naniniwala ang Juvenile Justice and Welfare Council na hindi sagot ang pagpapababa ng age of criminal liability sa pagdami ng mga kasong kinasasangkutan ng mga menor de edad na mga kabataan ngayon. Binigyan din ng ahensya na mayroon mas tamang solusyon sa problema na kinakaharap ngayon ang mga kabataan. May humahataw na balita si Bia Alonzo. Sa gitna ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad na kabataan, para sa Juvenile Justice and Welfare Act Council o JJWC, hindi solusyon ang pagpapababa ng criminal age of responsibility upang maresolba ang usapin sa mga kabataang nasasangkot sa iba't ibang uri ng krimen. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang criminal age of liability. Pero ayon kay JJWC Executive Director Tricia Claire Oco, bagamat kailangan na panagutan ng mga kabataan ang nagawa nilang paglabag sa batas, hindi aniya dapat na nakatuon lamang sa edad ang paghahanap ng solusyon sa problema. Ayon kay Attorney Oco, maraming factors ang pwedeng makaimpluwensya sa isang bata na makagawa ng krimen, kaya't hindi aniya sapat ang pag-amyenda lang sa batas. Gusto naman natin dito, hindi na ito maulit. Yun naman yung pinaka-goal natin kung pabababain natin. Dahil dito, nangyari na yung krimen, ang susundin natin kung ano yung batas ngayon. Kaya lang, wag lang natin tutukan yung minimum age kasi kailangan makahanap tayo ng tamang solusyon doon sa problemang nangyari. Paliwanag pa ng JJWC, karaniwang may discernment na ang mga batang may edad 15 pataas. Subalit nananatili silang saklaw ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, kaya iba ang proseso ng paghawak sa kanila kumpara sa mga nasa hustong gulang na. Gayunman, binigyang linaw din ng ahensya na hindi naman free pass o exemption ang batas para sa mga minor de edad na nasasangkot sa krimen. Hindi ibig sabihin na pag hindi sila nakasuhan, ay walang mangyayari sa kanila kasi kinukuha po yung kalayaan nila at tinatanggal sila sa pamilya nila. Marami pong consequence. In fact, hindi po ito sa kasong ito, kundi in general ko na lang sasabihin, may mga nai-interview kaming mga bata na shock sila na ganun pala yung gagawin sa kanila dahil akala nila pag natapos na yun, i-interviewin lang sila sa DSWD at uuwi na sila. So, misinformed po yung mga bata. So, it's one reason why they also feel na may impunity sila when in fact, ang sabi ng batas, it's not a free pass for kids to commit the crime. Paliwanag pa ni Attorney Oco, kahit sa ibang bansa na may mas bababang criminal age of responsibility, mayroon pa ring mga menor de edad na mas bata pa ang nasasangkot sa mga school shooting incident at iba pang matinding krimen. Kaugnay nito, patuloy naman anilang nakikipagtulungan ang JJWC sa Department of Education sa pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang karahasan sa mga paaralan. Kabilang na dito ang pagbuo ng Child Protection Committees, mga anti-bullying programs at iba pang intervention para sa mga mag-aaral.
Ibinahagi rin ng ahensya ang ilan sa mga nakikita nitong ugat ng karahasan sa mga kabataan, kabilang na ang kahirapan, problema sa pamilya, kakulangan sa paggabay ng mga magulang, ang exposure sa karahasan, poor anger management at negatibong impluwensya ng social media. Kaya naman isinusulong ng JJWC at iba pang ahensya ng pamahalaan ang Comprehensive Juvenile Intervention Program. Layo nito na tugunan ng mga sanhi ng kriminalidad sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga programa para sa pamilya, paaralan at komunidad sa halip na pagpapababa sa criminal age of responsibility. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Binigyan din ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC na mahalagang tutukan ang mental health at stress ng mga kabataan na maaaring isa rin sa mga factor na nakakaapekto kaya't may mga pagkakataon na nagiging marahasa mga ito na nauuwi sa paggawa ng krimen. Ayon kay JJWC Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco, responsibilidad ng mga pamilya, paaralan at komunidad ang pagbibigay ng tamang gabay at suporta sa mga kabataan. Malakihan niya ang maitutulong nito upang maiwasan ang mga problema na maaaring mangyari sa hinaharap kaya't hindi dapat na maisantabi ang usapin sa mental health. Yung stress, yung mental health issues, talagang dapat tinututukan nila. Opo, sir. Parte din yun ng Child Protection Committee na naglalagay sila ng mga measures para sa anti-bullying, para sa mga mental health ng mga bata. So, dapat naka-establish po yun sa school natin. Doon naman sa mga malalaki, yung responsibilidad natin na magbigay ng tamang impormasyon sa mga bata, tamang guidance sa mga bata. Dapat parati nating nadidetect yung mga mental yung mental mga health. red flags. Red flags para hindi tayo nakakaabot dito. Usually ang nagtutulak sa kanila yung kung dysfunctionality ng kung saan sila nakatira, yung peer pressure, paano sila pinalaki, yung talagang environment nila. Malaki talaga, sir, yung pamilya. Malaki yung ng pamilya at ng komunidad. So, yung support system. Yung support system niya. So, dapat yun yung titingnan natin. Wag nating bigyan ng mga maling impormasyon yung mga bata. Hataw Balita Ngayon. Nilinaw ni Senator Risa Hontiveros na fake news at AI-generated lamang ang kumakalat na larawan niya sa social media kasama ang umano'y isa sa mga estudyanteng suspect sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sa post ni Senator Hontiveros, sinabi niya na wala siyang picture kasama ang nasabing estudyante at iginiit na edited o gawa-gawa lamang ang larawan. Mensahe ng senadora, mahiya naman sana ang mga taong ginagamit ang naturang trahedya para lamang magpakalat ng fake news. Hataw Balita Ngayon. Arestado ng Muntinlupa Police ang 21 anyos na lalaki na nag-viral sa social media matapos niyang pagbubugbugin ang dalawang senior citizen na pasahero ng isang jeep. Nag-viral sa social media ang video na ito kung saan makikita ang isang lalaki na walang awang pinagsusuntok at pinagtatadyakan ang dalawang senior citizen na sakay ng jeep sa may South Station sa Alabang. Maririnig sa video na nag-iiyakan ang iba pang pasahero dahil sa takot. Agad namang nagsagawa ng operasyon ang pulisya at nadakip ang suspect. Inamin nito na gumamit siya ng solvent. Naharap siya sa kasong physical injury. Sa ngayon ay pinag-utos na ni Muntinlupa City Mayor Rufy Viazon ang mahigpit na pagbabantay sa lungsod at ang pagsawata sa tinaguriang mga solvent voice. Hataw Balita Ngayon. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino ang napaulat na nasawi o nasaktan matapos ang dalawang malakas na lindol na magkasunod na tumama naman sa bansang Venezuela kahapon. Sa pahayag ng DFA, sinabi nito na batay sa ulat ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na siya nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino sa Venezuela.
wala naman sa ating mga kababayan ang naitalang casualty matapos ang magkasunod na 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol. Patuloy pang nakamonitor ang DFA sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na sa Caracas na siyang capital ng Venezuela, at pinayuhan na manatili sa ligtas na lugar at sundin ang kautusan ng mga otoridad doon. Nauna nang nagpaabot na pakikiramay ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa lahat ng mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Venezuela, kung saan umaabot na sa mahigit 100 ang bilang ng mga namatay at halos 1,000 na ang naitalang sugatan. Hataw Balita ngayon. Matapos na yanigin ang mapaminsalang 7.8 na magnitude na lindol sa Sarangani sa Mindanao noong June 8, pinayuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang bawat pamilyang Pilipino na gumawa ng sariling paghahanda sakaling tumama muli ang isang malakas na lindol. Paliwanag ng PHIVOLCS, ang paghahanda sa banta ng lindol ay hindi lamang nakasalalay sa Office of the Civil Defense at iba pang mga grupo, kundi ito ay kinakailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Payo ng PHIVOLCS sa mga pamilya, dapat na mayroong plano ng paglikas sa iba't ibang senaryo at ano-ano ang mga lalamanin ng kanilang go bags. Ayon pa sa PHIVOLCS, sa panahon ng matinding sakuna, hindi natin agad maasahan ang pagdating ng agarang tulong. Kaya't mahalaga na nakahanda ang bawat isa sa panahon ng sakuna at kalamidad. Nananatiling walang bayad ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino ayon sa pahayag ng Japan Embassy. Ito ay sa kabila ng naunang anunsyo ng embahada na magkakaroon ng dagdag bayad para sa single entry visa ng mga foreign resident mula 3,000 yen o katumbas ng 1,170 pesos na magiging 15,000 yen o katumbas naman ito ng 5,580 pesos na. Sisimulang ipatupad ng Japan Embassy ang inamyendahang bayarin sa visa pagsapit naman ng July 1, 2026. Hataw Balita ngayon. Nananatiling stranded sa may Strait of Hormuz ang nasa 81 mga Pilipinong tripulante na sakay ng Philippine flagship vessels. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na garian sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa kabila nito, tiniyak ng Maritime Industry Authority o Marina na ligtas sa mga stranded na seafarer at naibibigay sa mga ito ang kanilang pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at tubig na maiinom. Bagaman hindi nila iniaalis ang takot at pag-aalala na nararamdaman ng mga ito, ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, bukod sa mga Philippine flagship vessel, may mga Pilipinong tripulante rin ang stranded sa mga foreign flagship ng mga barko. Sa monitoring ng Marina bukod sa Strait of Hormuz, mayroon ring mga stranded na Pinoy seafarers sa Gulf of Oman, Persian Gulf, Red Sea at Black Sea. Wala sa 20,000 na mga stranded seafarers, ayon sa Marina, 20% nito ay pawang mga Pilipino. Hataw Balita ngayon. Inianunsyo ng Department of Migrant Workers ang gaganaping Migrant Workers Health Summit sa darating na June 30 hanggang July 1, 2026. Dito, magkakaroon ng health screening at services ang DMW para sa ating mga overseas Filipino workers maging ng kanilang pamilya. Maaari nila ditong ikonsulta ang tungkol sa kanilang kalusugan mula common diseases hanggang mental health na nakakaapekto sa mga OFW. Gaganapin ang Migrant Workers Health Summit sa Occupational Safety and Health Center o OSHC sa Quezon City. Abangan ang iba pang updates ukol dito na ipopost naman sa official Facebook page at iba pang social media accounts ng DMW. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent
na si Lynn Perez mula naman sa California, USA. Lynn Perez, magandang umaga sa iyo. Global News. Magandang umaga sa iyo, Annie, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito na po ang ating Global News. Umakyat na sa 164 ang bilang ng mga nasawi matapos yanigin ng magkasunod na 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol ang Venezuela noong Miyerkules ng gabi local time na nagdulot ng malawakang pagkasira ng mga gusali at infrastruktura. Inaasahan namang tataas pa ang bilang ng mga nasawi kasunod ng nagpapatuloy na search and rescue operations sa mga pinaniniwalaang mga natabunan ng mga gumuhong gusali. May hataw na balita si Tito Paz. Niyanig ng magkasunod na malalakas na lindol ang Venezuela noong Miyerkules ng gabi, June 24, kung saan tinamaan ang hilagang bahagi ng bansa ng magnitude 7.2 na lindol bandang alas 6:04 ng gabi at pagkalipas lamang ng 39 na segundo ay sinundan ito ng mas malakas na magnitude 7.5 na pagyanig. Ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados. Ayon sa pinakabagong tala ng pamahalaan, umaabot na sa 164 ang bilang ng nasawi habang 971 naman ang nasugatan. Inaasahan pang madaragdagan ang nasabing bilang habang patuloy ang paghahanap ng mga maaaring nasa ilalim ng mga gumuhong gusali. Kaugnay nito, nagdeklara ang pamahalaan ng state of emergency upang mapabilis ang pagresponde at pagpapakilos ng mga tauhan at kagamitan sa mga pinaka-naapektuhang lugar. Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pinakaapektado ang estado ng La Guaira sa ilaga ng Caracas, kung saan gumuho ang mahigit 100 gusali. Idineklara na rin ang lugar bilang isang disaster zone. Malubhari ng pinsala sa mga estado ng Miranda, Aragua, Carabobo at Falcon. Sa video na ito, makikita ang naging pinsala ng lindol sa isang gusali sa Caracas kung saan halos puro bitak na ang pader ng nasabing gusali. Sa mga kumakalat na video sa social media, makikita ang pagguho ng ilang gusali sa La Guaira at Caracas habang nagtatakbuhan ang mga residente palayo sa mga gumuguhong struktura. Sa aerial shot na ito, makikita naman ang lawak ng pinsalang tinamo ng bansa matapos ang malakas na pagyanig. Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Naramdaman din ang malalakas na pagyanig sa kabisera na Caracas kung saan ilang gusali ang gumuho habang umabot din ang mga pagyanig hanggang sa Bogota, Colombia. Ilang paliparan ang napilitang munang isara dahil sa tindi ng pinsalang tinamo bunsod ng malakas na lindol. Ipinatigil din ang operasyon ng metro, mga tren at mga klase sa nalalabi pang araw ng linggong ito. Nagkaroon din ng pagkaputol ng kuryente, tubig at serbisyo ng gas sa ilang lugar. Tenemos afectaciones en servicios públicos, en las áreas de afectación y derrumbe de edificios y viviendas. Hemos desconectado el servicio de gas doméstico, igualmente en el estado La Guaira, en Caracas, hemos tenido afectaciones eléctricas del servicio eléctrico, pero en general, en su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue a nivel nacional. En materia de agua también tenemos afectaciones en el estado Miranda, parte de Caracas, Falcón, Yaracuy, Zulia, La Guaira. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, nagmula ang unang pagyanig sa kanluran ng bayan ng Moron na may lalim na 22 kilometers
habang ikalawang pagyanig ay nasa lalim na 10 kilometro lamang. Ipiniliwanag din ng USGS na ang nangyari sa Venezuela ay isang double earthquake kung saan dalawang halos magkasing lakas na lindol ang naganap sa magkalapit na lugar sa loob lamang ng wala pang 1 minuto. Hindi ito katulad ng karaniwang aftershock dahil ang unang lindol ang nag-trigger sa ikalawa. Dahil mababaw ang pinanggalingan ng mga pagyanig at nasa hangganan ng Venezuela ng Caribbean at South American tectonic plates, mas matindi ang naging epekto nito sa mga gusali at komunidad. Ito na rin ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Venezuela mula pa noong 1900s nang may tala ang magnitude 7.7 na pagyanig sa karagatan malapit sa bansa. Samantala, patuloy ang malawak na search and rescue operation sa mga gumuhong gusali. Vamos al rescate de aquellas personas que están tapiadas por los edificios o por las viviendas que colapsaron. Sinabi rin ni Rodriguez na nakatutok sa pagliligtas ng mga buhay ang lahat ng ahensya ng pamahalaan bago simulan ang rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos 2 sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Patuloy namang nagbabala ang mga seismologists na posible pa ang mas maraming aftershock sa mga susunod na araw habang patuloy ang paghahanap sa mga nakaligtas at pagtataya sa lawak ng pinsalang idinulot ng pinakamalakas na lindol na tumama sa Venezuela sa loob ng mahigit 1 siglo. Tito Paz, humahataw sa balita ngayon. Sa kaugnay na balita, umabot na sa 188 ang kumpirmadong nasawi at mahigit sa 1,500 naman ang nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa Venezuela kahapon. Ayon sa pinakamahuling ulat ng mga otoridad, mahigit 100 pa ang nawawala at hinahanap na posibleng nasa ilalim pa ng mga gumuhong gusali. Patuloy pa ring inaalam at sinusuri ang kabuuang halaga ng nasira sa nangyaring trahedya. Minabadali na rin ang mga sinasagawang search and rescue upang maligtas ang mga posibleng survivors ng pinakamalakas na lindol sa bansa. Hataw Balita ngayon. Muli nang na-access sa Venezuela ang social media platform na X na hindi na kailangan ng VPN matapos ng magkasunod na malalakas na lindol. Una nang na-block ang nasabing social media platform sa bansa mula pa noong 2024 at wala pa ring opisyal na pahayag ang pamahalaan kung tuluyan po na itong ibanalaik. Nananawagan naman ng United Nations na ganap na ibalik ang access sa social media at iba pang media upang makatulong sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon sa gitna ng sakuna. Ayon sa mga monitoring group, nakakaapekto rin sa internet connectivity ang lindol dahil sa mga pagkawala ng kuryente at pinsala sa mga pasilidad ng telekomunikasyon. Binigyan din ng UN ang agarang pagkuha ng maaasahang impormasyon ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay at kaligtasan ng mga apektadong residente. Hataw Balita ngayon. Agad nang nagpadala ng mga search and rescue team gamit ang rescue operations at humanitarian aid ang maraming bansa para sa mga biktima ng magkasunod na malakas na lindol na tumama sa Venezuela kahapon. Nagpapasalamat naman ang pamahalaan ng Venezuela sa mga leaders ng iba't ibang bansa sa tulong at pakikiisa ng mga ito matapos ang trahedyang nararanasan ng bansa. May hataw na balita si Marie Peñaranda. Bumuhos ang tulong mula sa iba't ibang bansa matapos ang pagtama ng magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela na nagdulot ng malawakang pagkasira ng mga gusali at pagkasawi ng mahigit 100 individual. Isa sa mga unang tumugon ang Estados Unidos sa utos ni US President Donald Trump. Ito ay matapos makipag-usap si US Secretary of State Marco Rubio kay Acting President Delcy Rodriguez ukol sa mga agarang pangangailangan ng mga biktima.
Already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a bunch of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. Ayon kay Rubio, nasira rin ang paliparan sa Caracas, kaya gagamitin ng Estados Unidos ang mga asset ng kanilang Defense Department sa paghahatid ng mga rescuer at humanitarian assistance. Magbibigay din ng Washington ng mga aerial image upang mas madaling matukoy ang mga pinaka-naapektuhang lugar, lalo na ang mga baybayin na hindi pa naaabot ng rescuer. We're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been and what the impact has been. Those are the acute, like short-term needs over the next 48 to 72 hours. Binigyang diin din ni Rubio na ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang pagliligtas sa mga taong posibleng nasa ilalim pa ng mga gumuhong gusali. Nagkakaisa rin ang mga bansa sa rehiyon sa pagtulong sa Venezuela sa kabila ng mga pagkakaiba sa politika. And other countries are responding as well. The Qataris have already offered assistance, as we spoke to them earlier today as well. El Salvador has stepped up, and multiple countries around the region, including Chile and others, have reached out to us to communicate and get that happening. Bukod sa Estados Unidos, nangako rin ang Germany na magpapadala ng hanggang 6 na A400M military transport aircraft para sa paghahatid ng mga rescuer at mga kailangang kagamitan. Nakahanda naman ang Switzerland na magpadala ng 80 rescuer, 8 search dogs at 18 tons ng rescue equipment. Nag-alok din ng tulong ang France, Italy, Spain, Netherlands, China, India at ilang bansa sa Latin America, kabilang ang El Salvador, Mexico, Brazil, Ecuador, Dominican Republic at Chile. Ang El Salvador ay naghahanda na ng 300 rescuer at paramedic kasama ang 50 tonelada ng mga gamit, gamot at iba pang mahalagang supply. Samantala, nagpasalamat si Acting President Delcy Rodriguez sa mga bansang agad na tumugon sa kanilang panawagan. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas. Sinabi rin ni Rodriguez na darating din ang mga rescue team mula sa Dominican Republic, El Salvador, Mexico at Qatar matapos siyang makipag-usap sa mga leader ng mga nasabing bansa. Recibiremos rescatistas de República Dominicana, como se lo agradecí en llamada telefónica a su presidente Luis Abinader. Igualmente tuve una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien también estará enviando muy temprano una brigada de rescatistas. Igualmente, con México hemos tenido contacto para recibir rescatistas en esta área en la cual son muy experimentados. Igualmente, he sostenido contacto con el gobierno de Qatar, quien ya está preparando una brigada de rescatistas que llegarán mañana a Venezuela. Nakikibahagi rin ang United Nations at Red Cross sa mga operasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Rapid Response Team, pansamantalang matutuluyan, serbisyong pangkalusugan, malinis na tubig at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga biktima. Kasabay ng pagdami ng dumarating na international assistance, patuloy pa rin nakatutok ang mga rescuer sa paghahanap sa mga posibleng nakaligtas sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Nagbabala ang mga eksperto na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa lawak ng pinsalang idinulot ng magkasunod na malalakas na lindol. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Kabilang ang ilang alagang hayop sa mga posibleng nadaganan ng mga gumuhong gusali sa Venezuela kasunod ng malalakas na lindol. Sa isang video, makikita ang isang aso na pinaiinom ng tubig ng mga rescuers habang sinusubukan nila itong alisin sa ilalim ng mga debris. Matagumpay namang nailigtas ang asong ito ng kanyang amo sa tulong ng mga rescuers mula sa gumuhong gusali.
Nagdulot ng pagyanig ng pinsala at takot sa maraming residente dahilan para hindi na nila maisama palabas ang kanilang mga alagang hayop. Paalala ng Animal Welfare Group, dapat isama sa mga emergency evacuation plan ang mga alagang hayop dahil nanganganib din sila sa mga sakuna katulad ng lindol. Hataw Balita ngayon. Bukod sa Venezuela, nakaranas din ng magkahiwalay na malalakas na lindol ang California sa USA at ang bansang Japan. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Northern California kung saan may naitalang ilang sugatan, pagkawala ng kuryente at bahagyang pinsala sa mga gusali. Samantala, tinamaan naman ng magnitude 6.9 na lindol ang hilagang silangang bahagi ng Japan na nagpahinto sa ilang biyahe ng tren. Wala namang naitalang tsunami, pinsala sa mga nuclear facilities o malubhang casualties sa Japan matapos ng pagyanig. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad sa dalawang lugar ang sitwasyon habang nagbabala sa mga posibleng aftershocks. Hataw Balita ngayon. Bumalik na sa pre-war level ang presyo ng langis sa world market halos isang linggo matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ang Memorandum of Understanding or MOU. Kasabay nito, unti-unti na ring bumabalik sa normal na paglalayag ang mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz, bagamat nananatili pa rin ang hamon sa pagpapatupad ng paunang kasunduan. May hataw na balita si James Bontuyan. Halos isang linggo matapos lagdaan ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, nagsisimula nang makita ang mga paunang positibong epekto ng kasunduan sa pandaigdigang ekonomiya. Bumalik na sa antas noong bago sumiklab ang digmaan noong Pebrero ang presyo ng Brent crude oil habang bumabari ng presyo ng US West Texas Intermediate o WTI dahil sa pagdami muli na supply ng langis mula sa Middle East. Isa sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng langis ay ang pagbabalik ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Ayon kay US Energy Secretary Chris Wright, umabot na sa mahigit 20 milyong bariles ng langis ang nailalabas sa Strait sa loob lamang ng huling 24 na oras, halos kapantay na ng antas bago ang digmaan. Ipinakita rin ng International Maritime Organization o IMO na 57 barko na may mahigit 100,000 toneladang kargamento at humigit kumulang 101,000 marino ang nakatawid na sa Strait of Hormuz sa ilalim ng Evacuation at Safe Passage Plan. Subalit sa kabila ng pagbubukas ng mahalagang waterway, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na ang mga sasakyang pandagat ay dapat dumaan lamang sa mga rutang aprobado ng Tehran. Iginiit nito na ang anumang paglalayag na walang pahintulot ng Iran ay maaaring ituring na mapanganib at hindi katanggap-tanggap. Samantala, nananatili pa ring bahagi ng negosasyon ang ilang mahihirap na issue sa loob ng 60 araw na nakasaad sa MOU. Kabilang dito ang nuclear program ng Iran, pagduluwag ng mga sanctions, inspeksyon ng IAEA, ang Strait of Hormuz at ang sigalot sa Lebanon. Kaugnay nito, inihayag ni US Secretary of State Marco Rubio na may nagaganap ng direktang pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan ng Lebanon at Israel, isang development na aniya ay hindi nangyari sa loob ng mahigit 3 dekada. For the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with, not Hezbollah. Habang nagpapatuloy ang diplomasya, iginiit ni Rubio na nakahanda ang Washington na bigyan ng pagkakataon ang negosasyon. Gayunman, may mga hakbang na maaaring gawin ng Estados Unidos sakaling hindi tuparin ng Iran ang mga napagkasunduan. We're going to give diplomacy every chance to work. We've got a good team working on it. And so if it doesn't work out, the president knows what his options are. Nananatili ring maingat ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa Gulf region sa kabila ng pagpirma sa paunang kasunduan. Ayon kay Rubio, hiniling ng mga bansa sa Gulf na palagi silang bigyan ng impormasyon kaugnay ng bawat yugto ng negosasyon dahil direkta silang maapektuhan ng anumang magiging kasunduan. We want and will not be making any decisions or commitments that in any way undermines the prosperity, stability, or security of our Gulf partners. So every step of the way we'll create a system where we are always in communication with them.
Sa kabila ng mga positibong senyales sa oil market at pagbabalik ng mga shipping vessels sa Strait of Hormuz, nananatiling malaking hamon sa magkabilang panig ang pagbuo ng pangmatagalang kasunduan na makapagtatapos sa sigalot sa Middle East at makapagtitiyak ng pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Muling nagpahayag si US President Donald Trump ng pagkadismaya sa kawalan umano ng sapat na suporta mula sa ilang kasapi ng North Atlantic Treaty Organization or NATO sa gitna ng digmaan laban sa Iran. Sa kanilang pagpupulong ni NATO Secretary General Mark Rutte sa Oval Office, tinalakay ng dalawa ang suporta ng mga kaalyado, pagtataas ng defense spending at mga nagaganap na negosasyon para sa kapayapaan sa Middle East. May hataw na balita si Noel Poliarco. Tahasang binatikos ni US President Donald Trump ang hindi sapat na suporta ng ilang bansang kasapi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa ginawang operasyong militar ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Muling iginiit ni Trump na bagamat hindi nangangailangan ng Estados Unidos ng tulong, ay umaasa siya na magpapakita ang mga kaalyado ng pagkakaisa sa gitna ng sigalot. We were let down. We didn't need help on this at all. We demolished them in literally the first week. But it would have been nice if they would have said, we'd like to help. We didn't even need it, but it would have been nice if they said that. They didn't say it. Tinukoy ni Trump ang United Kingdom, Germany, France, Italy at Spain bilang ilan sa mga bansang ikinadismaya niya dahil sa kanilang limitadong suporta sa operasyon. But I was disappointed. I was disappointed with Italy. I was disappointed with the UK. We were disappointed with Germany and France. We were disappointed with most of them. Spain is a horror show. Iginiit din ng Pangulo na ang hinihingi niya sa mga kaalyado ay hindi karagdagang pondo, kundi mas malakas na pagkakaisa. I just want their loyalty. We don't need their money. We don't need anything. We have the most powerful military in the world by far. But I just want loyalty. You know, we're so loyal to them. Sinubukan naman ni NATO Secretary General Mark Rutte na pagaanin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ayon kay Rutte, malaki ang naging ambag ng mga bansa sa Europa sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga military base kung saan inilunsad ang maraming pag-atake ng Estados Unidos sa panahon ng digmaan. European allies have been there recently. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases. Nakita rin ni Rutte kay Trump ang mga chart na naglalarawan ng malaking pagtaas ng defense spending ng mga kasapi ng NATO mula noong unang panunungkulan ni Trump. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017. Kaugnay nito, sinabi ni Rutte na marami pa ring bansa ang nagnanais na manatiling malapit sa pamumuno ng Estados Unidos sa NATO. I want to make this point. For me, you are first of all the leader of the free world. In 2 weeks in Ankara, you will have not 7 countries, you will have 42 countries, the 32 allies, US and the other 31, but also 9 or 10 other countries from the Middle East, from the Indo-Pacific. And they want to hear your lead. You will provide it, I know this. Samantala, tinalakay rin ng dalawa ang nagpapatuloy na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kabilang ang mga issue sa nuclear program ng Tehran, kontrol sa Strait of Hormuz at ang sigalot sa Lebanon. Sa kabila ng mga pagkakaiba ng pananaw, nananatiling layunin ng NATO at ng Estados Unidos na mapanatili ang pagkakaisa ng alyansa habang nagpapatuloy ang mga negosasyon upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan sa Middle East. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Tinatayang umabot na sa 212 ang nasawi sa Spain dahil sa matinding heatwave mula Linggo hanggang nitong Miyerkules. Ayon sa ilang datos, mas mataas ito kumpara sa 98 heat-related deaths sa kaparehong panahon nung nakaraang taon.
Naitala rin sa Spain ng pinakamataas na karaniwang temperatura sa buwan ng Hunyo mula pa noong 1950 kung saan lumagpas sa 40 degrees Celsius ang init sa ilang lugar. Patuloy pa rin binabantayan ng mga otoridad ang epekto ng matinding init sa mga kalusugan ng mga residente habang unti-unti nang humuhupa ang heatwave sa ilang bahagi ng bansa. Hataw Balita ngayon. Nagtaas ang Apple ng presyo ng ilang modelo ng MacBooks at iPad dahil sa pagmamahal ng memory at storage chips. Ayon sa kumpanya, lumobo ang presyo ng mga chips mula sa mataas na demand mula sa mga AI data center sa buong mundo. Hindi pa kasama sa price hike ang iPhone, ngunit nagbabala ang mga eksperto na maaaring sumunod din ng iba pang brand sa pagtaas ng presyo ng mga gadgets. Sinabi ng Apple na ginawa nila ang akbang dahil hindi na nila mapanatili ang dating presyo sa harap ng patuloy na pagtaas ng gastos ng mga mahalagang components. Hataw Balita ngayon. At yan po ang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Lynn Perez mula dito sa California. Magandang araw. National News. Testigo ng prosekusyon para sa impeachment trial ang court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte ng Mayor Davao City nag-Davao City Mayor pa ito. Reserved witness naman ng prosecution team ang isang psychiatrist at kaanak ng biktima ng pagbabanta. May hataw na balita si Rosa Licos. Mauunang ipepresenta ng prosekusyon kapag nagsimula na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kinalaman sa article na matinding pagbabanta sa buhay ng presidente, First Lady at dating House Speaker. Sa kopya ng pre-trial brief ng prosecution team, isa sa mga testigo sa article na ito ay si Abe Andres. Si Andres ang sinasabing court sheriff na sinuntok ni VP Duterte nang ito pa ang alkalde ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Layo ng pagpresenta sa kanya na patunayang ang respondent na si VP Duterte ay may tendency na gumamit ng karahasan. Samantala, isang psychiatrist at kaanak ng biktima ng pagbabanta ang reserved witnesses ng prosekusyon sa kaparehong article. Sa documentary evidence naman, kabilang sa reserve evidence ng prosecution ay ang talaan ng mga nakarehistrong baril ni VP Duterte sa Philippine National Police. Layo nitong patunayan na ang respondent ay nagmamay-ari ng ilang baril kabilang ang mga matataas na kalibre at mayroon itong kakayahan at kapasidad na isakatuparan ng banta. Tikom naman ang bibig ni House Lead Impeachment Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kaugnay ng detalye sa mga witness ng prosekusyon. Anya, hintayin na lang na lumabas ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court. All possible witnesses of the prosecution were listed already in our PTB, pre-trial brief as to who these witnesses are. Let us all wait for the issuance of the pre-trial order sapagkat kahit nalista yan sa PTB, kung hindi naman ma-incorporate sa pre-trial order, then that will not be binding, no? Samantala, muling iginiit ng House Lead Prosecutor ang kahalagahang humarap si VP Duterte sa Senate Impeachment Court pag nag-umpisa na ang paglilitis. Appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public office is a public trust, and public officials must be accountable to the people at all times. Kung hindi naman haharap ang Vice Presidente, mangangahulugan nito ng pagpasok ng not guilty plea sa impeachment case laban sa kanya. Una nang iginiit ng abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na sila mismo ang magpapayo sa kanilang kliyente na humarap sa korte kung kinakailangan. Kasi parati natin sinasabi na hindi humaharap si Vice President, but what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon, hindi ba? What they're pushing for is a physical appearance. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise our client na kailangan niyang humarap at doon natin malalaman kung haharap siya o hindi, physically. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon.
Inaasahang isusumiti ngayong araw ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang komento sa Clerk of the Senate Impeachment Court. Ito'y bilang tugon sa inihaing manifestations ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Isusumiti na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang posisyon patungkol sa 4 na kahilingan na formal na idinulog ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, nasa impeachment court na ang pasya kung paano didesisyonan ang mga hakbang ng parehong panig. At yung defense, ang sinasabi ko lang po ay mag-file kami ng comment. This has been communicated to Secretary Bantu. Kabilang sa hinihiling ay ang pagbubuka sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawang si Attorney Man Scorpio. Pahintulot na gumamit ng lengguaheng Ingles at Filipino sa paglilitis. Gayon din ang partisipasyon ng public at private prosecutors sa pagpresenta at pag-examine ng mga testigo. At ang disclosure o paglalantad ng testigo 3 araw bago isalang sa hearing. Tumanggi naman si Attorney Powa na sagutin ang mga katanungan gaya ng kahihinatnan ng kontrobersyal na kahon mula sa BIR na kabilang sa manifestasyon ng prosekusyon. I don't know what the impeachment court will do and will not do. I think that's best directed to the impeachment court. Ang masasagot lang po ay yung parte ng defense. Samantala, dahil tapos na ang pre-trial conference matapos ang 5 araw, sunod ng yugto ang paghihintay para sa pre-trial order na ilalabas ng impeachment court. Kasi po, pag lumabas po yan, kung sa tingin natin kinakailangan magbigay ng ating komento, magbibigay po tayo ng ating komento. At after that, syempre, we look forward to trial itself. Sinabi rin ng defense team na hindi pa tiyak kung dadalo si VP Sara sa napipinto nitong impeachment trial sa July 6. Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel, which is the defense. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. Natapos na kagabi, June 25, ang pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit nananatiling selyado at hindi namarkahan ang kahon naman mula sa Bureau of Internal Revenue BIR na naglalaman ng tax records ng pangalawang Pangulo. May humahataw na balita si Jed Naresina. There being no further matters at this stage, this pre-trial conference is hereby concluded. Formal nang natapos o terminated na kagabi June 25 ang pre-trial conference matapos makumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, bigong mabuksan o mamarkahan ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scorpio. Paliwanag ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na isa na ng prosecution na mabuksan ito upang malaman kung anong eksaktong impormasyon ang laman ng nasabing kahon. This is very relevant because we will be able to know, to present before the impeachment court, the lawful personal income of the respondent and the spouse, no? And by knowing their lawful income, baka ma-justify nila yung mga acquisitions which will be seen also in the other documents of the prosecution, no? Ngunit mariin umanong tumutol ang defense sa pagbubukas at maging sa pagmamarka ng selyadong kahon sa katwirang ito ay paglabag sa due process. But nevertheless, the defense registered their vehement objection to the opening. They invoked due process kahit wala namang nalalabag na karapatan dito because this is just a marking of exhibit. Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Selyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution because they do not want to open the box
Dahil dito ayon kay Representative Luistro, nasa kamay na ng impeachment court ang desisyon kung bubuksan ang nabanggit na BIR box para sa impeachment trial. Ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box, so that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not the BIR box. But sadly, they opposed the opening of the BIR box. They opposed as well the marking of the sealed BIR box. Para sa prosecutors, mahalagang malaman ang nilalaman ng nasabing kahon dahil maaari umanong may impormasyon sa loob nito na may kaugnayan sa mga aligasyon sa impeachment kabilang ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Naghain kahapon ng reklamong kriminal na cyber libel si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta at sa 18 dating bodyguards. Kaugnay ito na i-denounce na Blue Ribbon hearing ng Cayetano Blatt noong June 4. Si Dante Amento humahataw. This time sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing. Muling naghain kahapon ng reklamong cyber libel sa Department of Justice o DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating bodyguards ni Zaldico. Pero sa pagkakataong ito, isinama na ni Trillanes sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta sa reklamo. Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun. Nagugat ang issue sa umano'y pagpapakalat ng mga kasinungalingan sa tinawag niyang Rogue Blue Ribbon Committee hearing kung saan pinalabas na tumanggap si Trillanes ng pera kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sina Senators Cayetano at Marcoleta ang nanguna noon sa pagdinig partikular sa pagtatanong sa mga resource person o ang 18 dating bodyguards ni Zaldico. Inaakusahan ng mga ito si Trillanes na isa umano sa kausap ng ICC investigators na nagpunta dito sa Pilipinas. Pero kanina may nagsabi na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, go ahead po. Go ahead po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nang Magdaloyon? Headquarters po ng Magdaloyon, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no? Sa nasabing pagdinig, binatikos ni Senator Marcoleta ang pagtulong at panunuhol umano sa ICC investigators. Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Ayon kay Trillanes, walang katotohanan ang mga paratang na ito. Binigyang din ito na walang parliamentary immunity sina Cayetano at Marcoleta nang gawin ang nasabing hearing dahil wala silang otoridad at napalitan na sila sa nasabing komite bago pa man ang pagdinig. Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para do sa ICC. Hindi po totoo yun. Dagdag pa niya, bawat okasyon na uulitin ng mga mambabatas at ng mga bodyguards ang mga maling akusasyon ay ituturing niyang hiwalay na count ng cyber libel. Sa ngayon, wala pang reaksyon ang dalawang mambabatas hinggil sa reklamong inihain ni Trillanes. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang dadalo ngayong araw sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Roberto Yap. Patungkol pa rin sa isinasagawang investigasyon ng NBI sa pagkalunod ni na Rene Baterbonia at Divine Adile sa Dipakulaw, Aurora. Si Benedict Samson, humahataw. Halos patapos na ang National Bureau of Investigation sa kanilang ginagawang investigasyon kaugnay sa kaso ng pagkamatay ng dalawang student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Ngayong araw, inaasahan ng pagdating ni Ateneo de Manila University President Roberto Yap
para tumugon sa sabina ng NBI Homicide Division. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa tatanungin nila sa presidente ng universidad ay ang nalalaman nito sa naturang team building activity kung saan nalunod ang 2 student athletes. More on documents kasi kung meron ba talagang nakarating sa kanila na paalam, di ba? So those should be documented. Samantala, dagdag pa ng NBI Director, wala pa sa kanilang pag-uusap kung ipasasabi na rin nila ang negosyante na si Manny V. Pangilinan. Matatandaan ay pinatawag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Pangilinan na sinasabing nagpapatakbo sa basketball program. Wala pa kami pinag-uusapan but whatever CIDG is doing, of course, there's their prerogative as the investigative officers also. At dahil mayorya ng mga ipinatawag ng NBI Homicide Division ay nakapagbigay na ng statement, target ng ahensya na matapos na ngayong araw ang kanilang investigasyon sa pagkalunod at pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nakatakdang isampa ng National Bureau of Investigation ngayong araw sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamong qualified human trafficking laban sa dating mambabatas na si Mike Defensor at asawa nito. Ayon sa NBI, kaugnay ito sa sinalakay nila ang KTV Bar sa Pasig City na pagmamay-ari ng pamilya Defensor noong Abril kung saan mayroon umanong nangyayaring iligal na aktibidad. Si Benedict Samson, humahataw. Inihanda na ng National Bureau of Investigation ang reklamong qualified human trafficking laban sa dating mambabatas na si Mike Defensor at asawa nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay may kaugnayan sa sinalakay nilang KTV Bar na sinasabing pagmamay-ari ng pamilya Defensor matapos matuklasan ang umano'y nangyayaring human trafficking activity sa naturang KTV Bar. Noong Abril, nasagip ng NBI sa nasabing establishmento ang nasa 55 mga individual na biktima umano ng human trafficking at sexual exploitation. Yung sinasabi pong walang bilitan, tama naman na physically walang bilitan, pero exploitation based on their poverty, based on their needs. Sabi ko nga, yung profile nito, mga single mothers to mga ito, na nangangailangan kumita. Hanggang sa nagsusuka na dahil pinipilit sila kumita. Lumabas din sa investigasyon ng NBI na may binago umano sa itsura ng gusali para magkaroon ng madaling access dahil sa hininalang iligal na aktibidad ng KTV Bar. Ay, pinapakita niya yung labas ng instruktura eh. Ang pinag-uusapan po natin mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo ay yung sa loob. At nakita naman natin talaga na mayroong nakatagong hagdanan, nakatagong pintuan. Yung supposed to be na design na hindi naman daanan ng sasakyan, nilagay nilang daanan ng sasakyan to make it convenient to cater to the customers ng KTV po na kanilang ginagamit. Samantala sa isang pahayag, sinabi naman ni dating Congressman Mike Defensor na dahil sa mga naturang aligasyon ay sinisira na lang umano ni Director Matibag ang tanggapan ng NBI. Tinawag ding walang kwenta ni Defensor ang inilabas na building plan ng establishmento kung saan nakatayo ang naturang KTV Bar. Nararapat din anyang isama sa iimbestigahan ng NBI ang isa umanong cabinet secretary at senador na kabilang din sa may-ari ng gusali. Panawagan din ng dating mambabatas na nararapat na mas pagtuunan ng pansin ng NBI ang pag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control project at hindi sila na itinuturing na kalaban ng gobyerno. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Malaking tulong ang kooperasyon ng publiko para maaresto at huwag gawing taguan ang Pilipinas ng mga puganteng dayuhan na tumatakas sa kaso sa kanilang mga bansa. Ginawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pahayag matapos ang pagkakahuli sa isang Korean at Japanese fugitive sa tulong ng mga impormante. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Iginawad kahapon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 100,000 pisong reward sa impormanting naging susi sa pagkakaaresto ng South Korean fugitive na si Kim Si-hoon. Ayon sa mga otoridad, malaking tulong ang impormasyong ibinigay ng impormante para matunto ng pinagtataguan ng Korean national. Sinabi rin ng PNP Intelligence Group na nakatulong ang reward system para mapabilis ang operasyon at tuluyang mahuli ang puganting dayuhan. These days became more
we were able to fast track the case build up, and of course until the arrest of the subject in conjunction with BI and of course from PAOK. By offering this kind of reward, mas nagkakaroon ng participation, mas nagiging active ang participation ng community. Matagal na umanong nagtatago si Kim dito sa Pilipinas at nagpapalipat-lipat ng lugar gamit ang mga peking dokumento ng kaniyang pagkakakilanlan. Mayroong red notice mula sa Interpol ang suspect dahil wanted siya sa South Korea dahil sa kasong fraud. Ayon sa mga otoridad, kasama si Kim sa isang sindikatong nangloloko sa pamamagitan ng pagpapanggap na konektado sa isang lehitimong financial institution sa South Korea. Pinangangakuan umano nila ang mga biktima ng mababang interes sa pautang kapalit ng advance payment, bagay na nagresulta sa malaking pagkalugi ng mga biktima. This case reminds us that effective law enforcement is built on trust, coordination, communication, and partnership. The arrest of Kim Si-hoon was made possible because agencies worked together, intelligence was shared, and our partners acted with urgency and unity of purpose. But we also give recognition to an important part of this accomplishment, the role of the community. Bukod sa Korean fugitive, naaresto rin ng mga otoridad ang isang Japanese national na isang high-ranking member at manager ng Lupi Group na si Hideharu Inoue. Ang grupo ay sangkot umano sa mga scam at fraud operations na target ang mga Japanese national pero nag-ooperate ang ilang miyembro dito sa Pilipinas. Ayon sa mga otoridad, malaki ang naitulong ng pagtutulungan ng PAOK, Bureau of Immigration at PNP para maaresto ang Japanese fugitive. Kapwa nasa kustudiya na ng Bureau of Immigration ang dalawang dayuhan abang inihahanda ang kanilang deportation. Kapag naibalik na sila sa kanilang bansa, hindi na sila papayagang makapasok pa sa Pilipinas. Ang pagkaka-aresto po nitong dalawang puganteng ito is really showing that our country is not welcoming these kinds of illegal aliens, these kinds of fugitives that try to use our country as their hideout to evade their cases abroad. Ayon sa mga otoridad, magpapatuloy ang operasyon laban sa mga foreign fugitive na nagtatangkang magtago sa bansa. Dagdag nila, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko upang mapanatiling ligtas ang Pilipinas laban sa mga pugante at sindikato. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Nasa 3,000 aplikante naman ang lumahok sa job fair ng Maritime Industry Authority o Marina para sa mga seafarer. Ngunit ayon sa Marina, sobra ang supply ng seafarers, partikular na ang ratings at mas kinakailangan ang ship officer. May hataw na balita si Joan Nano. Ipinagdiwang ng Maritime Industry Authority o Marina ang Day of Filipino Seafarers kahapon June 25. Kasabay nito ay ang pagsasagawa ng job fair para sa mga nais magtrabaho sa barko, partikular na sa ibang bansa. Kaya naman si Jonathan Atenante bumiyahe pa mula Camarines Sur sa Bicol Region upang samantalahin ang mga iniaalok na trabaho sa job fair ng Marina. Marami pong opportunity po bilang isang seafarer po, sir. Tapos medyo matutulungan ko po, sir, yung pamilya ko, sir. Ang aplikante namang si Angelica Lauchenko, isang taong naghanda sa pamamagitan ng pagkuha ng experience sa hotel and restaurant management. Target niya na makakuha ng trabaho sa cruise ship. Dream ko po talaga siya since high school pa lang po. Then graduating as hotel management, hospitality. Then nag-work rin po ako sa hotel, 5-star hotel, restaurant. Then I try my luck po dito kung makuha po sa ship. Kabilang sina Jonathan at Angelica sa nasa 3,000 aplikante na nag-apply sa job fair ng Marina. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, hindi biro ang pagiging isang seafarer. Ito po ay isang trabaho na nangangailangan ng utak, puso at physical fitness. No? Hindi madali. At lalong-lalo na yung emotional level natin, no? Kasi mahirap pong magtrabaho sa gitna ng laot.
kayo-kayo lang, ilan lang kayo doong nagkikita-kita. Sa panahon ngayon, mga machine pa yung mga kausap nyo doon, no? So, hindi madali ang buhay sa barko. So, kailangan ng tatag ng loob, tapang. Ayon pa sa Marina, nasa 30,000 mga graduate ng seafaring ang pumapasok sa pag-a-apply bilang seafarer taon-taon. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ng Marina na bigyan ng trabaho ang lahat, marami pa ring seafarers ang hindi na itatalaga sa international maritime. Kung sa ibang bansa, kailangan pa nilang mag-subsidize, magbigay ng incentive para lang maging seafarer. Sa Pilipinas, parang gusto ko nang ilimit, no? Kasi, kumbaga, oversupply. Paliwanag ng Marina, mula sa nasa 800,000 na Filipino seafarers na kwalipikadong ipadala sa ibang bansa. Mababa pa sa 600,000 ang deployment ng bansa. Ngunit ito ay para lang anila sa ratings o mga unang level ng mga bagong seafarer. Ang objective ni Marina is yung mga rating sana, matulungan nating mag-level up to be officers. Kasi ang in-demand talaga and may projection of shortage would be the officers. So doon sa areang yon kami tumututok. Inihayag naman ng Marina na nangunguna pa rin ang Pilipinas sa may pinakamataas na deployment ng seafarers sa global maritime na umaabot ng 25 hanggang 30%. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Regional News. Labis na ikinababahala ng lokal na pamahalaan ng Pantukan sa Davao de Oro ang nangyaring pamamaril sa isang estudyante sa labas ng kolehiyo ng Pantukan kahapon, June 25, dakong alas 12:25 ng hapon. Batay sa report, sinasabi nangyari ang pamamaril sa labas ng campus matapos ang idinaos na graduation rites. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sa pulisya ang mga lokal na opisyal ng Pantukan upang maimbestigahan ang insidente at mapanagot ang nasa likod nito. Nagpaabot na rin sila ng tulong na kinakailangan sa biktima at ng pamilya nito. Hataw Balita ngayon. Patay naman ang isang 11 anyos na batang lalaki matapos na makuryente sa gitna ng idinaos na foam party sa bayan ng Banate sa Iloilo, Huwebes ng madaling araw, June 25. Batay sa paunang investigasyon, kasama ng bata ang kanyang 25 anyos na kaibigan na nagpunta sa foam party. Sinasabing pumuslit ang magkaibigan malapit sa stage sa bahagi ng nakakordon at maaring hindi ito napansin ng mga security. Sinasabing ang 25 anyos na lalaki na kasama ng bata ang unang nakatapak ng live wire. Sinubukan tulungan ng bata ang kanyang kaibigan, ngunit maging siya ay nakuryente at kalaunan ay binawian ng buhay. Hinala ng mga investigador, maaring basa nang makuryente ang mga biktima dahil may basaan sa foam party. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang may pananagutan sa insidente. Market Price Watch. Okay. Antabay na po tayo mga kasambahay. This time sa ating Market Watch. At this time nga po para ihatid sa atin ang latest na presyo ng mga pangunahing bilihin, yan ang ihatid sa atin ni Mikey Samson live. Live report. Mikey, saang palengke po kayo nag-ikot ngayon at magkano ang presyohan ng mga bilihin dyan? Good morning, Ma'am Manny. At
isang Friday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasampay. And nandito po tayo ngayon sa Buting Flea Market dito sa Pasig City para muli ay mag-update ng prices ng mga bilihin sa ating mga kasambahay, kagaya na lamang ng isda, gulay at karne. At sa ating pong pag-iikot-ikot dito sa Buting Flea Market ay napag-alaman po natin na ang presyo ng isda at gulay ay mayroong bahagyang pagtaas. Pero ang presyo po ng karne, mayroong nanatili lamang at meron namang bumaba. Ayon po sa kanila, ayon sa mga nagtitinda, yung kanilang nakikitang isang problema ay yung kakulangan ng supply. Pagka mataas ang kuha nila sa pinagkukunan nila nito, ay wala silang magagawa. Kinakailangan nila na maitaas din ang presyo ng kanilang produkto. At baka gusto na rin ating mga kasambahay na ilista ang mga prices ng mga bilihin dito sa Buting Flea Market. Narito po ang presyo ng ating mga bilihin para po sa ating mga gulay. Ang kamatis po ay nagkakahalaga ng 70 to 80 per kilo. Ang sibuyas naman, ang bawat kilo ay nagkakahalaga ng 100 to 140. Ang bawang ay nagkakahalaga po ng 150 to 180 per kilo. Ang ampalaya ay nagkakahalaga ng 120 to 140 pesos per kilo. Ang labanos ay nasa 120 pesos ang isang kilo. Ang sayote po ay nasa 70 pesos per kilo. Ang repolyo naman ay nasa 100 per kilo. Kagaya din ng talong, pareho pong nagkakahalaga ng 100 ang bawat kilo. Ang pechay Tagalog naman po ay nasa 15 pesos ang isang tali. Ang kangkong ay nasa 15 pesos din po ang bawat tali. At ang okra ay 10 piso naman po ang bawat tali. At sa isda naman po, ang tilapia ay nagkakahalaga ng 170 pesos per kilo. Ang lapu-lapu ay nagkakahalaga ng 360 pesos per kilo. Ang dalagang bukid ay nasa 300 pesos per kilo. Ang galunggong ay naglalaro sa 180 to 280 pesos per kilo. Ang bangus naman ay nasa 300 ang bawat kilo. Sa presyo naman po tayo ng baboy, ang pata po ay nagkakahalaga ng 320 pesos per kilo. Ang pork hasim ay nagkakahalaga ng 340 per kilo. Gayon din ang pork pike at ang pork chop. Pareho po yan, nagkakahalaga ng 340 pesos ang isang kilo. At ang liempo naman po ay nasa 400 pesos naman po ang isang kilo. Sa manok naman po, ang paa ng manok ay nagkakahalaga ng 160 pesos per kilo. Ang chicken liver ay nagkakahalaga ng 220 pesos. Ang quarter legs ay nagkakahalaga ng 220 pesos per kilo. At ang Holders chicken ay nagkakahalaga rin po ng 220 pesos per kilo. At para naman po sa ating mga special shoutout, maraming salamat po sa Marlene and Marlon Vegetable Stall, sa Pogi and Ami Meat Stall, kay Sis Minda Sional, ang ating pong market coordinator, at ang ating mga mothers and marshals from Pateros, ang admin, security, at mga vendors dito po sa Buting Flea Market. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At yan po muna ang update mula dito sa Buting Flea Market. Ako po si Mikey Samson. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson. Mula po dyan sa Buting Market sa Pasig City. At maraming salamat din sa ating Market Watch team. Nariyan si Jose Ibanez with Judren, kasama ang ating pilot si Bray. Magandang umaga po sa inyong lahat. Weather News. This time po, para alamin natin ang latest sa bagyong Gardo. Narito ang update mula naman po kay Pag-asa Weather Specialist, Obet Badrina. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung ating latest update sa ating binabantayang bagyo na si Bagyong Gardo. So ito po yung bagyong pumasok ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Kahapon din po ay lumabas na yung bagyo namang si Francisco bandang alas 7 ng gabi. Sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong si tinawag po nating Francisco na may international name na Mekhala ay humina na po, isang tropical storm na lamang at nandito na lang siya sa ang huli pong lokasyon na to ay 830 km northeast na extreme northern Luzon. So nasa may southern part na po ito ng Japan. Samantala, yung nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay yung bagyong Gardo, isa po itong severe tropical storm. Yung huling lokasyon ng bagyong Gardo ay nasa 1,280 kilometers silangan
ng extreme northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na hangin umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos, pahilaga-hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mapapansin po ninyo, yung dalawang bagyo natin ay halos sa northeastern boundary po ng PAR. Hindi na ito masyadong nakaka-apekto, particular na sa habagat. So hindi na masyadong na-enhance or napapalakas yung habagat at wala ring direktang epekto yung bagyong Gardo sa ating bansa. Sa kasalukuyan, may epekto pa rin po yung habagat, particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms. Narito naman yung ating latest track ng bagyong si Gardo. So makikita po natin, ito po yung kanyang lokasyon as of 2 a.m. at posible po ngayong tanghali or ngayong umaga hanggang tanghali ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. So halos around 24 hours lang siya nanatili sa loob ng PAR. So posible po within the day ay lalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo at hindi ito direktang nakaapekto sa ating bansa. Samantala, bagamat nga po wala namang direkta epekto yung bagyong Gardo at hindi na rin nakaka-apekto yung tinawag nating bagyong Francisco, yung hanging habagat ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso po ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, habang bukas ang habagat ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa area naman ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So mag-ingat po sa mga posibleng banta ng mga biglaang paglakas ng hangin, lalong-lalo na po sa mga lugar na malapit po sa mga baybay dagat, lalo na rin po sa mga naglalayag. Samantala, may nag-issue po pa rin tayo ng weather advisory. So ito po yung inaasa ating lakas ng ulan sa loob ng 24 na oras. So ngayong araw, posible pa rin yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa dahil nga posible pa rin yung mga potensyal ng mga flash floods and landslides. So ito po epekto pa rin ng hanging habagat. Bagamat inaasahan nga natin na mababawasan na yung lakas po nitong hanging habagat, sa Sabado or bukas, posible pa rin ang hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales at sa Bataan. So mag-ingat pa rin po sa mga flash floods and landslides sa area sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, over this weekend, inaasahan po natin na yung hanging habagat, nabanggit ko po na medyo hina na epekto nito, pero asahan pa rin, medyo magiging maulap pa rin yung kalangitan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So bukas, inaasahan pa rin natin, medyo maulap pa rin po yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, posible medyo maulap pa rin yung kalangitan, bagamat hindi na tayo umaasa or hindi natin na-expect na mayroon pang mga malalakas na mga pag-ulan. Gayon din po sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at gayon din sa may area ng Western Visayas. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa, this weekend, inaasahan natin mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Posibleng medyo maaliwalas ang panahon sa iba pang bahagi ng ating bansa over this weekend. Kasi inaasahan po natin this weekend ay wala na tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at medyo hihina na rin itong habagat. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue ngayon na gale warning sa anumang baybay ng ating bansa. Bagamat dito po sa may Northern Luzon, inaasahan pa rin natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So mag-ingat pa rin po yung mga sasakyang pandagat, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka. Kapag po may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan, kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. At para po mas lalo pang updated po tayo, meron po tayong nilaunch na Panahon Weather App. So inaanyayahan ko po kayo mga kababayan na maaari nyo pong scan itong ating mga QR code para sa mga Android users at gayon din po sa mga iOS users ay maaari nyo pong i-download. Free po yung ating
panahon weather app. Makikita nyo po dito yung mga latest updates sa lagay ng ating panahon. Lalong-lalo na yung mga ini-issue po natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, mga general flood advisories sa buong bansa. So para updated po kayo, mangyari po mag-download po kayo ng ating latest na panahon weather app ng DOST Pag-asa. At patuloy pa rin namin kayo inaanyayahan na sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, yung pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph para lagi po kayong updated sa lagay ng ating panahon. At live naman nagbibigay ng update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Obet Badrina. Obet, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat. Sa weather update ng Pag-asa sa kanilang mga official social media accounts maging sa UNTV News and Rescue. Feature News. Muling itinampok ang mga sikat na produktong Pinoy gaya ng ube at pili nuts sa tinaguriang Asia's largest food show sa Taipei na nagsimula kahapon June 25. May hataw na balita si Paolo Dazal. Mula sa paboritong ube, pili nuts at iba pang dekalidad na produktong Pinoy, ibinida ang mga natatangi at ipinagmamalaking pagkaing Pinoy sa isinagawang 2026 Food Taipei Mega Show sa Taipei Nangyang Exhibition Center dito sa Taiwan. Libo-libong buyers at exhibitors ang dumalo sa opening ng itinuturing na largest food show in Asia na nagsimula kahapon June 25. Layunin ng Philippine Delegation na maipakilala ang mga pagkaing Pinoy, makahanap ng bagong importers at mapalawak pa ang export market ng Pilipinas. This event actually is composed of 21 countries that joined, and the Philippines joined here because I think it's a very good exposure for our Philippine products. Kasi it's about time na makilala naman yung mga produkto natin, especially here in Taiwan. Kasi ang mga Taiwanese, they love food, fresh ones, and something that's different and new, especially like the other, kagaya ng ube. Ayon sa Department of Trade and Industry, mahalagang pagkakataon ng Food Taipei upang direktang maipakilala sa mga exporters ang mga produktong Pinoy sa mga international buyers at makabuo ng long-term business partners. Because this is where they have direct engagement with the buyers. Kasi 'di ba minsan pag online lang, you don't build that relationship, you don't build that rapport. But in these kinds of shows, diretso nakakausap nila yung buyers, they get to explain their products in a more personal level, they get to taste it. This is a very significant participation for us because here with us, innovative products coming from around the country. So hindi lang po siya confined sa isang lugar. We are giving opportunity sa mga MSMEs po to be able to incubate in the Taiwan market. Isa sa tampok na produkto ngayong taon, ang Philippine Ube na patuloy nakikilala sa iba pang mga bansa. Gayun din ang masustansyang vegetable chips mula sa Bicol na magandang pamalit sa nakasanayang ng junk foods. Taiwan Food Expo has been amazing. The quality of buyers here has been next level. We are getting buyers from all over Europe, all over Asia, and I think the CCDA inquiry is rolling in, and it's all great from the help from the DTI and the DA as well. Yung product namin, as you can see, we have a lots of flavors. It's more of veggie chips, so alternative for the junk foods, no, na mga picky eater natin, na mga people or kids, adults, and everything na mahirap pakainin talaga ng mga vegetables. That's why we created this para mas mabilis or madali nilang makain. Sa mamamagitan ng pagtutulungan ng DTI Export Marketing Bureau, Philippine Trade Investment Center Taipei, MECO at Philippine Exporters Confederation, patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mga dekalidad na produkto at panglasang Pinoy sa world market.
Anti-Fake Food Show 2026 ay tatagal hanggang Sabado, June 27. Paulo Desal, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Bago ako magpaalam, magpasalamat ako. Joan Nano, ang ating EP. Maraming salamat. Kasama si Sarah sa lahat ng writers, editors. Maraming salamat. Of course, Rodrigo. Kasama si Belinda Aquino, Jen, Javier, at kasama si Justin. Sa ating IT, nariyan si Arian. Kasama rin po si Cardo. Luel, thank you. At dito po, Aljan Lozano. Maraming salamat. Kasama po natin si Races and, of course, si Piolo. Makasama natin sa transmitter. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo, Darrell, and Alvin. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Hunyo 2026. Sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, Happy SPTV po. Sa lahat sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondents mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po dahil susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.